trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Kahit anong pilit na panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nasampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan matapos niyang magpataw ng parusa ang US President na si Donald Trump laban sa 4 na hukom ng International Criminal Court o ICC na silang humahawak sa kasong crime against humanity ng dating Pangulong Duterte. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin. Tila tuluyan na ngang nawasak ang mga plano ng administrasyon ni Bongbong Marcos laban sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na magpatupad ng parusa ang US President na si Donald Trump laban sa 4 na hukom ng International Criminal Court o ICC na silang humahawak sa kasong crime against humanity ng dating Pangulong Duterte, kaya't mukhang hindi na nga magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte at sa pagkakataong ito ay tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa kasamaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Pinatawa ni President Trump ng sanksyon ang 4 na hukom ng International Criminal Court. Kabilang dito si Rein Alapini Gansu, ang isa sa mga may hawak ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ni Trump matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kaalyado nitong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isa pa rito ang pagbubukas ng ICC sa sinasabing war crimes ng US sa Afghanistan. Pinatikos naman ito ng korte at sinabing isa lang itong pagtatangka para pahinain ang kapangyarihan ng ICC na nagsusulong na hustisya para sa milyon-milyong biktima ng karahasan sa buong mundo. Milyon-milyong biktima ng karahasan sa mundo. Charot. Dapat, ang ginaganyan nyo, yung mga namatay sa gera, dinamay nyo pa si Tatay Digong. Diba? Yung ICC talaga yung credibility nila. Malabo eh. And even Donald Trump, President Donald Trump, ay alam niya. Diba? Na minsan, nangingialam talaga yung ICC kahit na yung country ay wala ng jurisdiction ng ICC doon. Siguro mga lods no, nabalitaan ni Donald Trump ang nangyari kay Tatay Digong. Grabe. Talagang mauukit talaga yan sa kasaysayan na ang dating presidente ng Pilipinas sinurrender ng sarili nating kababayan, no? Sarili nating presidente sa ICC. Nakakahiya talaga. Opo, alam mo, ito na nga, sumagot na nga si Pangulong Duterte dito sa sinabing di umanong peace offering, ha? Sabi ni Marcos, ayoko na kipag-away. Gumagano kadrama-drama. Gumaintindihan ng taon to, no? Pagkatapos niyang usigin ng mga Duterte, pagkatapos niyang dalhin si Duterte sa dahig, bigla sasabihin niya, ayoko na nga away, gusto ko ng peace. Anak ka ng weteng, oo. Ibang level ka talaga, Marcos. Yung pambubudol mo, kaliwat kanan, ha? Kabagay. Kaya ka naman nanalo dahil sa binudol mo yung mga Pilipino, sasabihin mo, 20 pesos na bigas. O, di ba? Wala naman nangyari. O. Sasabihin mo, golden age. O, ipagpapatuloy mo ang ginawa ni Duterte. O, wala ka naman ginawa. Hindi mo naman pinagpatuloy, tinigil mo pa ibang mga proyekto. Hindi natin mapapasukin ng ICC. Tama naman, hindi naman pinapasok eh. Dinala nga dyan si Pangulong Duterte doon. Doon yan dinala, hindi niya pinapasok dito. Ang berang kalabaw yan, no? O, anyway, ito na nga, pag-usapan na natin, ha? At syempre, sumagot si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang kapatid na poging-pogi na si Serbong. Ito si Serbong, ang tigas niyan. Ang tigas niyan. Sa sobrang tigas niyan, napakaganda ng asawa niyan, ni Serbong. O, talaga naman. Ayan ang matikas, ha? Ito, may edad na ito, pero grabe ang itsura niyan pag nakita mo sa personal yan. Walang binatbat si Panelo dyan. Joke lang ito ni Panelo. Baka patay ko, babanatan mo. Binabanatan mo na nga si Roque. Binabanatan mo pa ako. Wag naman. Magkasama tayo sa Seminay. Pasok. Ayan. He's doing fine. Ganun pa rin. Kapatid po yan ni Pangulong Duterte, ha? Pero lakas-lakas pa ho nito kahit na ano po ito. Malupit po ito. Isolated. So medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. Sabi ko lang kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, lang ako na I cannot discuss this case sa loob. So,
mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa atin, kay BP, sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Nako, ayan na. Ano? Grabe yung ngiti pa lang. Pa-suspense ka naman, Banat Bay. Huwag naman suspense. Hindi kasi natawa ako sa sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa bloodbath. Sinabi daw ni brother na si Bong Duterte, brother po ni Pangulong Duterte, tungkol yung bloodbath na sinabi ni BP Inday. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte tungkol sa bloodbath. Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila ng isog yung bayanan. Ano sa... Maisog daw yun. Sinabi ko na sa kanila yun, maisog yun. Yari kayo ngayon. Kasi tigas ng ulo ninyo, tigas ng mga kulentang nyo eh. Hindi kasi alam mo, sa dami-dami ng aawain nilang politiko, si BP Sara Duterte pa, talaga daw, kahit nga si Pangulong Duterte, sinasabi niya, masiga sa akin yan, mas ano sa akin yan, mas malupit pa sa akin yan. Sinasabi niya, mas stricto. Hindi, which is totoo naman. Kahit sa Davao, magtanong ko kayo ng mga taga Davao, yan ang sinasabi nila sa amin eh. Yan daw si BP Sara Duterte, abay, mas mahigpit daw yan kay Inday pag naging mayor. Natatakot yung iba dyan pagka naging mayor yan. Si Pangulong Duterte, kung sabi nga nila, kung natatapangan na kayo kay Pangulong Duterte dito sa Davao, wait till you see BP Inday Sara Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan, maisog yan. Abay, maisog? Isog si BP. Isog si BP, matapang si... Hindi mo na mapigilan yan. Agoy. sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbati sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan. Ayan na. Ayan na, yung title natin. Nung sinabi mo ba, sabi ni Roque, na gusto makipagbati ni Da Junior. Bati. Bati na tayo, bati na. Sabi ni Marcos, bati na tayo. Ito Pangulong Duterte, bati na tayo. Ito daw ang sagot ni Pangulong Duterte. Parang in a way, he doesn't believe. He doesn't believe it dahil Ayun, he doesn't believe. So ayan na nga po. Ang banat ni Pangulong Duterte, parang sabi niya, naging Indian si Pangulong Duterte. I don't believe it. Naging Indian siya. Okay. Alam mo, ako rin naman, di naman ako naniniwala doon sa bati-bati niya. Hindi ako naniniwala. Yung iba sinasabi nila, gusto na ng peace, ganyan, gusto na ng ganito ako, hindi ako naniniwala doon. Pambubudol na naman yun. Alam mo to si Marcos, wala na to sinabing tama. Wala na to sinabing katotohanan, puro kasinungalingan na sinasabi niyan. Sus, Ginoo, wala. Magsabi kayo sa akin ng 3 bagay na sinabi niyan totoo. Wala! Kaya sabi ko sa inyo, yung tao na yan, wala talaga. Yung pagiging sinungaling niya sagad sa buto. Ganyan si Marcos. Yung katotohanan, yung lahat na sinasabi niya, ewan ko, pawang invento, o kung hindi naman pawang invento, pawang, ano mo yun, ng bubudol, o diba, nagpapangako. Para politiko, typical politiko. Iba sinasabi siya ginagawa. Wala pa ako nakitang ginawa niya na galing sa isa kanyang sinabi. Wala. Ultimo nga yung sinabi niya, di ba? Ang linaw nung Paulito. We don't need ICC, we will not cooperate and we will just... Ganun ba? Mga pag nagsalita yun, parang laging uutal-utal. ICC. Tapos biglang pinalis, anong sinabi niya? We did not cooperate with the ICC. We are duty bound with the Interpol. Sabi ko sa inyo lang ginawa ng sabit man. Hindi, wala naman talaga sinabing tama yan to si Marcos. Puro kasinungalingan talaga. Okay, nagpapaniwala dyan. Ayan nga sabi ni Pangulong Duterte, parang gumano na lang daw si Pangulong Duterte na I don't believe it. Ay, sus. Alam ko na yung mga galawan ng mga easy, banat ba? kulong siya no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon lang siya. Okay. Sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Naku, bantay daw sila kay Sara, hindi mapipigilan yan. Naku po, Mr. President, tinakot pa. Tinakot yun na naman. Takot na nga nung sinabi lang bloodbath, takot na yung mga tao eh. Kasi namin pang handa, bantay kayo dyan kay Inday. Ganyan niya magsalita. Bantay kayo dyan kay Inday. Di ba? Nakita niyo yung video no bata? Nakakatawa yung gumagawa nung video na bata na sinabi ni Pangulong Duterte na nananapok daw talaga si Inday. Bantay kayo dyan, maisog yan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan ka, nandito ka sa loob, hindi ka makakuan sa kanya. Yun, lalo yung hindi mapipigilan. Kasi nga, ito si BP Sara Duterte, ano ito sabi niya nga, di ba? Ano ba yung sinabi niya? Kaya niya talaga makipagbarugan. Yan talaga ang tunay na banateras. Ito si Inday, talagang wala siyang pakialam. Kasi yung iba,
takot makipagbanatan kasi una, may bantot, may baho, ika nga. May itinatago, di ba? So, syempre, kung ikaw may tinatago, ano parang tahimik ka na lang. Baka mamaya, mabuking pa ako sa mga sa mga kalokohan ko, sa mga katarantaduhan ko. So, relax na lang ako, di ba? Ganon, di ba? Oh. Pero ito, hindi. Sabi niya, wala kasing tinatago si Inday. Walang tinatago yan si VP Sara Duterte. Talagang, kung ano yung nakikita mo, yun siya. Tanggapin mo o hindi. Yeah? Kasi marami nga nagsasabi dyan. Sabi nila, may mga nakikiritik na masyado emotional si Inday. Sana yung mga galit niya, tinatago lang niya kasi mapapahamak siya sa ginagawang niya yan. Wala sa kanya yun eh. Sa totoo lang, wala sa kanya eh. As a matter, pakulit-ulitin niya pa yun. Pag sinabihan mo siya ng ganon, mas uulit-ulitin niya pa yun. At hindi lang uulit-ulitin, dadagdagan niya pa. Mantakin mo, di ba? Nadimanda, naakusahan na nga siya tungkol po doon sa sinasabi niyang pag siya na pinatay ay ipapapatay niya rin, di ba? Meron na siyang inutusan. Yan ang sinabi niya. Hindi siya tumigil doon. Sabi niya, I want it bloodbath. Although we know that it is not literal. Si Claire lang ang hindi nakakaalam na hindi literal yun. Tatanong niya pa sana, I hope it's not literal. Siya lang naman yun eh. Pero ganyan talaga yan. Kung sabi niya nga, kung gusto mo makipagbabuyan sa putikan, gagawin ko yan. Kasi nga, one, wala siyang tinatago. Wala siyang baho. Pangalawa, aside from sa wala siyang baho, wala siyang pakialam. Whether you like her or you don't like her. Kasi alam mo, yan ang tinatawag na, alam mo kasi mga politiko, people pleaser yan. Ang buhay kasi nila nasa tao. Ang buhay nila nasa sa mamamayang Pilipino, sa mga taong bayan, mga nasasakupan nila. Kaya yan, ingat sa salita. Iisipin nila, pag sinabi ko ba ito, tataas ang aking trust rating? Pag sinabi ko ba ito, magagalit ba ang tao? Meron silang ganun eh. They are still, tawag mo nun people pleaser, ika nga. Ganun sila. Pero ito kasi si Inday, wala siyang ganun. Sa kanya, okay, kung ayaw mo ako, di wag. Kung gusto mo ako, di sige. Basta ako, gusto mo ng babuyan? Literal eh. Ako ito, yung ginawa niya itong last campaign, talagang yung mga tarantadong congressman, pati yung mga iba pa, talagang yung kalaban, yung kalaban ng mga tarantadong yun, talagang pinuntahan niya. Hindi niya ako, personally, alam ko, hindi niya kilala yung mga yun eh. Pero kinampanya niya, binaboy lang niya yung kalaban. Wala yung, ano ba yan? Vice President ba yan? Wala, basta binaboy niya yung kalaban. O bahala na kayo kung you will take it o you will not take it. Basta bababuyin ko tong kalaban. Kasi nga, binaboy ako eh. Ganun si Inday. Alam mo yun, parang although it's calculated, I think it's calculated dahil matalino yung Ali, pero wala siyang pakialam. If you like her or you don't like her, bahala na kayo. Basta, he will do what she thinks tama, gagawin niya. Di ba? Ganun lang yun si Inday. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit nagpapasalamat talaga sa suporta ninyo. Yung andayang support ninyo. Sabi ko paglabas ko nito, merong mga nag-aantay pa rin doon. Sabi ko from different parts of Europe. Although sinabi niya na parang concerned din siya sa inyo na you have to go all the way here just to go on. Sabi ko, hindi mapigilan yan kay sila man ang gusto. So sabi niya, alamat lang talaga daw. Nabanggit niyo ba yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipon sa 24 Sa 24 po. Yeah, I mentioned that. Sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi niya, really? Sabi ko, tapos there will be another one sa 23 ba yan? 24. 24. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, if ever kung dumating si Sara, ako naman medyo Uuwi. balik na muna doon. So whoever kung sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because as I said, we cannot discuss the merits of the case law. So nag-brief lang ako sa kanya sa pangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing niyo? Anong sinabi niyong latest development sa Pilipinas? Sinabi ko kaya yung si BBM gusto ng reconciliation, si Dilima null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco tsaka si Tamba banggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Tiangco? Sinabi ko lang na yung sa sila nagsimula na yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya rin? Nalaman niya? Hindi ko sabi sa more or less pa.
alam naman siguro din na laro. Tapos sinabi ko yung mga sa quadcom, walang lumusot. Sabi ko, baktukan sila dyan. Kasi yun yung binabanatan ni Sara. So, ayun, iba, family matters. So, yun lang. I need to be updated ako talaga ng mga ano pangyayari. So that, pag nandun ako, ma-feed ko na kanya. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. No? Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay Hindi mo pigilan. Hindi mo mapigilan. Sinabi ko na dati, matapang yan. Ayun ha. Kaya nga alam nyo mga kababayan, perfect na perfect. Perfect talaga. Perfect. Bakit? Bakit kanyo? Kasi alam nyo, yung sinasabi nilang mabait masyado daw si Marcos, it's not really positive. When you say mabait yung tao, it's really something na it's not a trait of a leader. Diba? Ang leader, decisive dapat. Ang leader ay dapat kinakatakutan. Ginagalang. Diba? Sinusunod. Hindi pa pwedeng, okay lang yun, mabait naman yung namin, push namin, kaya walang problema. Ayos naman, okay lang. Magloko na kami kasi wala naman yan. Wala naman sasabihin niya kahit gumawa kami ng katarantaduan eh. Gaganon-ganon lang yan. Bigyan mo lang yan ng okay.